Praise God. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Okay, pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Ngayong gabi, mga kapatid, ay akin pong tatalakayin ng isa sa mga burning issues sa ating kapanahunan at napakahalagang malaman natin ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang tinutukoy ko, mga kapatid ko, may kaugnayan sa mga batas na pinagsisikapang isulong na binibigyan din po ni Brother Mike ng pansin sa kanyang mga panayam o sa kanyang mga talks at maging ng ating pong simbahan. So ngayong gabi, mga kapatid, ano ba ang sinasabi ng Panginoon when it comes to abortion? No? What is abortion in the light of the Bible and in the eyes of God? Abortion is against the sixth commandment, which is about killing. The sixth commandment ay nagsasabi, thou shalt not kill. At yung pong abortion ay laban sa batas na yon na ika-6 na nagsasabing, huwag kang papatay. And abortion is a worst form of child abuse. Hindi lamang pinapalo ang bata. Ito'y kinikitil or kung wala pa man yung buhay ay pinipigilan na mabuhay. Pagdating po sa abortion, mga kapatid, dalawang klase po eh. Yun pong una, when we say abortion, galing sa salitang abort. Ang ibig sabihin ng abort, to halt, itigil, to cut off, to stop. Yun ang ibig sabihin ng abortion. Galing po yung word na abortion doon sa word na abort. No? To cut off, to stop, and to halt. Itigil, mga kapatid ko. At dalawang klase ang pagtigil. Una, yung possibility na magtagpo yung sa lalaki at sa babae sa pamagitan ng mga devices katulad ng condom. No? Pinipigilan, kumbaga may magde-date na babae at lalaki, pinipigilan na magkita yung dalawa sa kanilang date. Huwag magtagpo. At pag hindi nagtagpo, siyempre, walang mabubuo at walang ma-fertilized. Yung pangalawa naman, nagkatagpo na at meron ng pumipintig na buhay sa sinapupunan ng babae. Ngayon ang gagawin ay ika-cut off, papatayin sa pamagitan ng mga devices, mga kapatid. Kaya, the church is against it because it is against the will of God. At sa Biblia, sa Old Testament, may mga examples of abortion, mga kapatid ko. Makikita po nyo sa Exodus chapter 1, verse 16. Ito po ang pangyayari. Ang mga Hudyo o the Israelites, mga kapatid, ay mahabang panahong slave sa bansang Egypt nung panahon noon. Kung ako nagkakamali, 400 years of slavery in the land of Egypt. At doon, ang mga Israelite ay dumadami. Isa po ito sa katangian ng mga Hudyo. Mabilis po silang dumami at hindi sila nagpa-practice ng population control. Katulad ng Muslim, hindi sila nagpa-practice ng population control. Kaya dumadami sila. And there is a possibility na balang araw, napakadami na ng Muslim sa Europe. Ngayon, tingnan po nyo, halos lahat na may control ng mga vendors sa baklaran, sa mga mall, Muslim. Ang kanilang mga negosyo, funded ng mga Muslim, mga kapatid. So we are not against them. As sinasabi ko lang, mga kapatid, hindi sila nagpa-practice ng population control. Katulad ng Hudyo. Ang mga Hudyo, hindi sila nagko-control at mabilis silang dumami. Kaya doon sa Egypt, ang bilis silang dumadami, natakot ang Pharaoh. Natakot yung paraon sapagkat maaaring dumating ang time, yung kanilang populasyon ay madaig ng dami ng mga Hudyo at dahil mas marami sila, pwede sila ngayong sakupin, mga kapatid. Kaya't anong ginawa ng Pharaoh? Pinatawag ang kanyang dalawang midwives, no? Ang pangalan nila ay Sifra at Puwa. Saan makikita? Exodus 1:16. Ito sabi, the Pharaoh forced the Hebrew midwives named Sifra and Puwa to abort all male Hebrew children at birth. Pero ang dalawang kumadrona ay hindi ho sumunod sapagkat meron silang konsensya. Pinakinggan nila yung kanilang konsensya. Kaya hindi po sila sumunod sa sinabi ng paraon. At sila ipinatawag
at nung ipatawag ang kanila pong dahilan, kasi po, ang mga babaeng Hebreya, mabilis pong manganak. Isang iri lang lumalabas yung bata. Kaya pagdating namin, para i-abort, nakalabas na po. Ayun, mga kapatid. Amen? So, maging sa Germany, dumating ang time, maraming Hudyo sa Germany. At nakita po ni Hitler ang pagdami ng Hudyo sa Germany. Hindi lang sila dumadami in numbers, pero lahat ng kanilang mga negosyo nagkiklik. Kaya may danger na sila po'y madaig. Kaya po yung puot at ngit-ngit ni Hitler sa mga Hudyo, ibinuhos niya. Dahil sa kanyang insecurity at sa kanya pong, kasi gustong ipaliganap ni Hitler yung pong pagsamba sa lahi. At para kay Hitler, hindi ang Hudyo ang maayos at superior na lahi, kundi ang Germans. Amen? Pero until now, ang mga Hudyo, ang kanila pong pinapangalangdakan, we are the smartest people. Totoo naman talagang smart. Matatalino, magagaling, mayayaman, etc., etc. Kinukwento ko para ipakitang sila po'y nagbibigay ng halaga sa buhay. Now, tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. Number 1, mga puntos po itong babanggitin ko. Number 1, conception or paglilihi begins in the mind of God. Ang paglilihi ay hindi nagaganap sa sinapupunan ng babae. Ang conception o paglilihi ay unang nagaganap sa isipan ng Diyos. Kaya nga yung pong conception o paglilihi, sa English po yan. Pag tinanggal po nyo yung 3 letra sa dulo, I-O-N, ano matitira? Concept. Yun. Pag pinabing concept, meaning idea, a thought, isip, idea. Lahat ng bagay na konkreto na ating pinakikinabangan, microphone, cellphones, iPod, iPhone, lahat, camera, lahat ng yan, bago yan naging konkreto o bago magamit, yan po'y ipinanganak sa isip ng inventor. So ang unang nag-conceive niyan, ipinaglihi ang mga bagay-bagay nito muna sa isang idea. At nung simulang gawin ng inventor yung nasa isip niya, doon nakita at doon pinakinabangan. Kaya ang paglilihi, mga kapatid, na sinasabi natin conception, concept, ay hindi nagsisimula doon sa sinapupunan ng isang babae, kundi ito'y nagsisimula sa isip ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi.